Taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping mga tropa or kaibigan mong back-to-back meaning plastic. Yes, friend, ikaw ba ay merong mga kakilala o hindi naman kaya ay nalalapit sa mga taong transparent? Yes, ayaw na back-to-back, sige, transparent na lang. Transparent pero malabo. So meaning mga plastic labo. Yan. Pero ito, yung sa tinutukoy natin, yung mga tipo ng tao na plastic, hindi sila yung mga tipo na parang basura ha, kundi yung mga kakilala mo na doble cara. Well, basura din naman sila, no? Pero pero ibang klaseng basura sila, 'di ba? Minsan nga, mas nauuna pa silang ma-decompose kaysa sa mga totoong plastic. Kaya alam nyo mga yes, friend, aminin naman natin sa hindi, no? Wag na rin tayo magplastikan na minsan sa buhay natin, nagpapaka-plastic din naman talaga tayo. Ganun yun. Umamin na tayo para tapos na ang usapan. Diba? Yung tipong kapag meron kang kaharap or kapag meron kang kausap, yung tipong yung boses natin, yung mukha natin, ang amo-amo. Pero pag nakatalikod na siya, para na tayong aso. Tahol na tayo ng tahol ng kung ano-ano. Kung ano-ano na sinasabi natin tungkol doon sa tao. Well, sabi naman ng iba, umiiwas lang sila sa gulo at away. Siyempre, ayaw lang nila ng konfrontasyon, ayaw lang nila ng komusyon, ayaw lang nila magkasakitan sila ng nararamdaman towards doon sa taong kausap nila. Pero sabi naman ng ibang tao, sabi ng mga yes friend natin na taklesa. O hindi naman kaya yung mga talagang prangka, di ba? Ayaw ko naman makipagplastikan. Ayaw ko naman dumating sa punto na magsasalita ako kung kailan nakatalikod ka na. So feeling nila, para sa kanila, it's much better kung isisettle mo na agad yung isang bagay na alam mong mas may tendency maging malala or maging mas magulo kapag ginawa mo yun kapag nakatalikod na yung tao. Diba? So, it's another way of preventing issues, preventing chaos, in a way na makakausap mo yung tao ng derecha. In a way na kahit pa paano masasolve mo agad yung problema kasi in-address mo yung taong concerned ka. Diba? So, kung umiiwas ka talaga, sa tingin nyo ba, nakakatulong yung pinapadaan mo pa sa ibang tao, pinapadaan mo pa sa kung sino-sino yung gigil na meron ka doon sa isang tao, diba? Or yung mga bagay na kinaayawan mo sa kanya. Hindi ba mas okay kung diretsahin mo na siya? Di ba mas better kung sasabihin mong, ganito ganyan, yung ugali mo medyo hindi ko nagugustuhan. Tapos sinagot ka, no? Ano pakialam mo? Bakit ako mag-a-adjust sa'yo? Ganun na. Pak! Charot! Ay, nako. Kaya pag ganyan, plastikin mo na lang. Yung mga hindi open sa criticism, yung mga hindi open for character development, sige, plastikin mo na lang. Yung mga hirap umunawa na may mga taong willing mag-correct ng mga pagkakamali nila, willing mag-adjust para doon sa mga ugaling meron silang hindi maganda, diba? Kaya minsan hindi rin talaga maiwasan na bakit magplastikan ka na lang, diba? Pero I'm not encouraging you guys to do so, pero diba, kung yun yung means para hindi ka na ma-involve pa sa gulo, sa away, better shut your mouth na lang, diba? Huwag ka na magsalita against that person para talaga makaiwas ka. Diba? Hindi pwedeng peke na nga yung mga filter ng pictures mo sa Facebook. Diba? Tapos sa totoong buhay, plastic ka pa. Mahirap yan. At sa init ng panahon ngayon, baka utang na loob, matunaw ka. Diba? Kung sa kahiyan ng ibang tao,
concerned ka, diba, na nahihiya ka na ayaw mong mapaaway, nahihiya ka na ayaw mong masangkot sa gulo, pero hindi ka nahihiya sa ibang tao na naninira ka ng kung sino-sino. Ganon din yun, walang pinagkaiba yun. Wow, makapagsalita si Biboy Bibo. Akala mo naman talaga hindi ka magchismisan sa kung sino-sino. Na para bang walang ibang pinag-uusapang buhay ng may buhay. Well, again, sabi ko nga sa inyo, normal naman yun, diba? At may limitasyon naman yun. Dito tayo magpaplastikan dito. Totoo yung sinasabi ko, diba? Lahat tayo plastic in some ways. Diba? Hindi yung puro compliments na, oh, hindi ako plastic, hindi ako ganito, ganyan. Sasabihin ko sa'yo, ah! Tagilan mo ako, lahat tayo pinanganak na may pagka-plastic. Well, it's another way of ano naman, diba? Na hindi ka makasakit ng kapwa mo. yung tipong, may mga bagay kasing mas mabuti nang hindi natin alam diba? May mga bagay na kahit alam mong totoo, mas okay na, mas ikagagaan ang nararamdaman mo kung hindi mo maririnig diretsa mula sa ibang tao, diba? Yung aware ka naman, pero ayaw mo lang marinig, ayaw mo nang malaman. And that's okay. Diba? Walang problema doon kung gano'n, kung yun yung preference mo. Pero again, what I'm encouraging you to do is maging open ka sa nararamdaman mo towards sa ibang tao, lalo na yung mga taong kaklose mo. Hayaan mo na yung mga hindi mo kaklose, yan yung mga plastic yun mo. Diba? Yung mga walang bilang sa buhay mo, pero yung mga malalapit sa'yo, kaibigan mo, kamag-anak mo, o yung mga kaklose mong katrabaho, sabihin mo yung mga nararamdaman mo para maging, di ba, para ma-realize naman nila na, siya nga open sa akin kapag may ganito siyang nararamdaman manong ganun din ako sa kanya, manong hindi ko na ipadaan sa iba, manong diretsahin ko na siya, di ba? And that way, kahit papaano siguro, magkakaroon ng lamat yung friendships ninyo dahil sa pagiging totoo ninyo, pero trust me, yan yung magpapatibay pa ng relasyon na meron kayo. Diba, yung kapag hindi ka na nahihiyang sabihin sa kanya yung totoo, kapag komportable ka nang ipamukha sa kanya yung mga bagay na hindi mo gusto tungkol sa kanyang pagkatao, diba? At hindi naman din po sa pagpapaka-plastic, pero uwing-uwi na ako. Hindi na ako makahinga. Yung sipon ko kusa ng tumutulo, utang na loob, hindi ako makasingot, naririnig ninyo. Ay nako, alam ko naman na may utang pa ako sa inyo kaya ayaw nyo pa akong pauwiin. Mga plastic kayo lang naman yung habol nyo sa akin. O kaya naman, sige na nga, eto na, hindi na ako makikipagplastikan pa, ibibigay ko na ang premyo ng maswerteng napili natin sa gabing ito para sa maagang paaginaldo para sa ating solid 100 days of Christmas. Kaya naman, yes friend, lakasan mo na muli ang volume ng radyo mo dahil ito na ang mahalagang anunsyo para sa hinihintay mo. Solid 100 Days of Christmas! Yes, friend! Kanina nga po ang hinahanap ko ay simpleng-simple lang. Magbigay ka lamang ng 3 pagkain na pangkaraniwang hinahanda tuwing Kapaskuhan or especially tuwing Noche Buena. At eto nga, marami sa ating mga yes, friend. Ang maaga pa lang ay talaga naman nakapag-isip na. Oo, ng kanila mga ihahanda for sure sa Noche Buena. Kaya naman eto na, wag na natin patagalin pa. Hawak na po ni Biboy Bibo ang resulta dahil may nanalo na. Kaya naman, congratulations sa pagmumukha mo, Janeline Lagradante. Congratulations! O, diba? Sabi ko naman sa'yo, dadaloy din ang ginhawa. Hintay-hintayin mo lang. O, kasi matagal-tagal na rin sumasali-sali itong si Ate Janeline. Oo, hinihintay ko lang talaga at sinusubukan ko lang kung gaano kahaba ang pasensya niya. O, in fairness, mas mahaba yung pasensya niya sa EDSA. O, kaya naman Ate Janeline, dahil nalalapit-lapit na rin talaga ang Kapaskuhan, o, eto na, ibibigay ko na sa iyo ang hinihintay at hinahangad mong papremyo, ang tumataginting na 1,000 piso. O, eto ang kanyang kasagutan. O, sabi niya dito, pansit, biko, spaghetti. Damay mo na rin yung puto. Ay, dapat pala hindi pwede kasi sobra yung sagot niya. Charot. O, Ate Janeline, kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin. O, alam mo na yan ha, mag-send ka ng iyong valid ID and of course, ng iyong GCash number kung saan namin isi-send ang iyong tumataginting na 1,000 pesos para sa atin Solid 100 Days of Christmas!
At syempre ikaw, yes friend, kung gusto mo ring manalo ng 1,000 pesos, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakikisali para sa ating solid 100 days of Christmas. Pagtutuloy-tuloy pa yan hanggang sa sumapit ang araw ng Pasko. Oo, sa December 25, doon po natin maririnig kung sino ang huling mananalo. Kaya naman habang may oras pa, habang may araw pa bago sumapit ang araw ng Pasko, sumali ka na! At syempre bukod pa dyan, hindi natatapos ang pamimigay natin ang papremyo dahil meron din tayong pera-pera lang yan. Hatid sa atin ang ACS Pride Detergent. Araw-araw po namimigay si DJ Rico Pañero, DJ Sexy Megan, DJ Maria Morena at DJ Laika Barista para sa kanilang mga programa. Kaya naman araw-araw ay tumutok lang po kayo para sa chance ninyong manalo. Sana all! Sana all nakakatanggap ng premyo. Ang hirap ng puro pamigay lang, walang tumapasok. Puro give mo lang receive. Ay, nakawal anyways mga yes friend, 3 oras na bibitay ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono na inuuhog-uhog sa mga oras na ito. Ako po ang bibi niya sa radyo, ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, 9 p.m. to 12 midnight para sa ating programang BB Time. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB.